bilang lang tayo, pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nandito siya sa harapan. Naniniwala ba kayo? Amen. Dahil araw-araw, taon-taon, ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Kaya dapat ibigay natin ng todo, palakpakan natin ang ating Diyos dahil karapat-dapat siya. So, tayo ay pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Malakpak tayo, ipakita natin sa ating Diyos na Panginoon, deserve mong pinapalakpakan ka ng iyong mga anak. Kaya tayo nilikha ng Panginoon para magpuri sa ating Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalalak. Sabi natin ang Diyos. Wala kang katulad, lalalak, katulad. 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 Yes,
Kaya Panginoon, yung dakila ng pagmamahal mo, nababago mo kami. Dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Kaya Panginoon, hayaan mo alayan ka namin ng salita. Yung mga anak mo, Panginoon, sa taon, sa linggo na dumaraan, marami kang pinakita ng kabutihan. Kaya deserve po, Panginoon, ang aming pag-alay na sa pagkanta. Jesus. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, Diyos. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin. Dakilain ka sa buhay ko, Diyos. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago itong ating Diyos. Hindi nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin.
ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kaya karapat dapat ka, Panginoon, karapat dapat ka sa aming pagsamba. Sa kalwalhatian mo kami ngayon'y mamamahal. Ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat dapat ka. Isa pa, karapat dapat ka sa aming pagsamba. Sa kalwalhatian mo kami ngayon'y mamamahal. At ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat dapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Isa pa, nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Amen. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Patuloy natin papurihin ang ating Diyos na buhay. Punong-puno ng pasasalamat ang iyong mga anak, Panginoon. Dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Salamat aming Ama. Salamat aming Diyos na buhay. At araw-araw, segundo-segundo, Panginoon, pinapatawad mo kami dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Kaya, Panginoon, patuloy kaming aawit at magsasalita na salamat, O Diyos. Salamat aming Ama. Salamat, Jesus. Thank you. Come on, church, kahit sa isip lang, pasalamatan mo ang ating Diyos. O aking kaluluwa, patuloy mong papurihan ang ating Diyos na buhay. Yes, Jesus.
Salamat sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa hininga, Panginoon, na naranasan namin ngayon at nararamdaman namin ngayon, O Diyos. Kung ikukumpara namin, Panginoon, yung mga taong nasa hospital, Panginoon, na binabayaran ang kanilang hininga, Panginoon, pero kami, Panginoon, free to breathe. Kalayaan na maghuminga na walang sakit. Salamat, O Diyos. Pinili mo kami, Panginoon. Pinili mo kami, Panginoon, na laging kaming iniingatan. Salamat, O Diyos. Maraming pasasalamat ang aming sasabihin. Kaya, O Diyos, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang aming kaligayahan, Panginoon, na makita ka namin. Panginoon, na magiging masaya sa buhay namin, O Diyos. Jesus. Katahin natin na hindi ka nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa atin. Panginoong Isus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, pagamat kami nagbabago, Panginoon, pero ikaw yung pagmamahal mo, Panginoon, patuloy. Nararamdaman namin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag, magliwanag ka sa buhay mo, aming Ama. Pwede ba taas palakpak tayo sa ating Diyos na buhay yung deserve ng Panginoon? Lumalakas na palakpak. Salamat na Panginoon na pinapalakpakan ka ng iyong panganak. Deserve ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Binabalik namin ang mataas na pagpuri at parangal dahil sa iyo lahat ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Lahat ng masabi ng anak ng Diyos. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo na po ay umupo, tapos na po natin haranaan ang ating Diyos na buhay. Ngayon naman ay bibigyan niya tayong instrumento na salita. Diba? So, tapos na tayong tapos na natin haranaan ang ating Diyos. Ngayon naman ay makikinig tayo ng salita niya at binigyan siya ng instrumento to ng Panginoon na si Pastora Baby Vergara. Amen. Praise God. Magandang pinagpalang araw po sa atin lahat. Isa ka pagpuri sa Panginoon. No? So, salamat na nakakatuwang isipin na nagkikita-kita tayo muli. No? Sabi sa inawit natin kanina, sa anumang panahon, anumang pagkakataon,
kung anumang maging sitwasyon, tayo'y nasa Panginoon. Amen. Praise God. So excited na po ba kayong makarinig ng mensahe ng Panginoon? So, ang topic natin ngayon ay pinamagatan kong tunay na bless. Tunay na bless. Ayan, sis. Naalala ko tuloy yung kanta na, I am blessed. I am blessed every day of my life. I am blessed. When I wake up in the morning and when I lay down my head to rest, I am blessed, blessed, blessed. So, ang atong scripture text, mababasa natin ito sa Salmo 1. Mayroon po ba tayong mga sandata, ang ating mga Biblia? Importante yan mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos. Salmo, buong chapter ng Salmo. Awit, chapter 1, verse 1 to 6. Mayroon po pang magbasa para may participation naman kayo. Awit, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. Sa awit, Salmo. Chapter 1. Verses 1 to 6. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ng taong hindi naaakit yung masasama upang sundan niyo ang kanilang payo, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging hadikay ay pagtawanan lamang ang kahamak-hamak at ang Diyos na dakila. Nagagalak siya, laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ay siya'y binubuli-bulay sa gabi at araw. Ang katulad niyang isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan at ang anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ngunit ang ibang-iba na masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay nagtatangay at naipapatpat kung hangin humihip. Ang masamang tao ay paparusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya ng pagtitipon ng mga matutuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh, nang siya'y mag-ingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa araw nito na binigyan mo kami ng buhay, bigyan mo kami ng lakas. At narito, Panginoon, sa iyong tahanan. Patid mo, Lord, ang bawat isa. Wala kaming maitatago, O Diyos, sa iyo. Patuloy kang maghari. Patuloy ang iyong mga salita, Lord, magliwanag sa aming puso't isipan. Hayaan mo, banal na Espiritu, na ikaw magbigay ng pangnawa. Magbigay lakas at kapangyarihan na hindi lang, Lord, mapakinggan namin ang iyong salita, kundi higit sa lahat, Lord, ito'y magpugat, Panginoon, ng tunay na ugnayan, Panginoon, sa iyo. Kaya sa oras na ito, kung mayroon ka mang nakita sa aming mga puso na magiging hadlang ng iyong salita, Panginoon, ay hindi tutubo, alisin mo, Panginoon. Ano mang kabalisahan, ano mang mga bagay na hindi nakalulugod, Panginoon, sa iyo, alisin mo ito, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. Palakasin mo at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Salamat sa katagumpayan na gagawin mo, Panginoon, sa oras nito, sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pwede ba natin bigyan ng ngiti ang ating mga nasa tabi? Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa mga ngiti na yan.
So, ang topic natin, namagatan ko lang, ang tunay na blessed or mapalad, no? Gusto ko lang kayo bigyan ng overview sa aklat ng awit or Psalms. Ang aklat na awit ay aklat ng panalangin, ng Biblia, mga awit na nagpupuri at pagsamba, mga panalangin na paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas, at kapatawaran, mga awit ng pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos. So, mayroong makita natin dito na mayroong dalawang uri ng panalangin dito sa aklat ng awit. Ang una, ang personal na panalangin ay naglalarawan ng nakatagong emosyon o damdamin ng ibang tao. Ito'y aklat ng mga awit ay nagsasalita ng ating mga puso, ating mga damdamin. Pangalawa, pambansang panalangin ay kumakatawa naman sa pangangailangan at damdamin ng buong sambahayan ng Diyos. So, marami sa mga awit na ito ay pinaniniwalaang kinata o sinulat at inawit ni Haring David mula sa iba't ibang panahon sa kanyang buhay. Alam naman po natin na si Haring David ay isang pastol, no? At nagiging hari siya. Amen. Mula siya sa nagpapastol ng mga tupa at naging hari ng bansang Israel. Ang tunay na blessed. Ang tunay na mapalad. So, ano ba ibig sabihin ng blessed? O sinasabing happy? Or kagalakan? Sabi sa dictionary, a favor or gift bestowed by God, thereby bringing happiness. Ito daw ay isang pabor o kaloob na bigay ng Diyos. Sa gayon, nagbigay sa atin ng kagalakan o kasiyahan. Maraming akala ng iba na ang tunay na bless, mayroon kang magandang sasakyan, malaking bahay, maraming pera, ay blessed na blessed yan, maraming negosyo. So ang bawat isa sa atin nais maging blessed, tunay, totoo, na umaapaw na kagalakan o kasiyahan. So doon sa binasa ni Chin sa chapter 1 ng awit, makikita natin na mayroong dalawang landas, no? Or dalawang klase o grupo ng tao. Ano tong grupo ng tao? Yung una, mga taong gustong nagbibigay lugod sa Diyos. Doon sa binasa niya, mapalad, sabi doon, ang hindi naaakit. People who wants to please God. Sila yung masasabi nating makadiyos, may pagkakilala sa Diyos, may takot sa Diyos. Ito yung unang grupo. Ang pangalawang grupo, may taong walang respeto sa Diyos. Kasi sabi doon sa people who do not respect God at all. At tinatawag natin itong the ungodly, walang Diyos, walang puwang at pagkatakot sa Diyos. In short, hindi makadiyos. Mayroon tayong tinatawag na pagpipilian. Mayroon tayong dalawang pagpipilian. There are only two choices. A path that leads to happiness, ang landas na maghahatid ng tunay na kasiyahan, at yung isa, a path that leads to destruction, ang landas na maghahatid sa kapahamakan, pagwasak o pagkasira. So it's our choice kung saan tayo. Doon ba tayo sa that leads to, maghahatid ng kagalakan, or doon sa kapahamakan? The godly versus ungodly. Makadiyos laban sa hindi makadiyos. Righteousness versus wickedness. Katuwiran laban sa kasamaan. When we accepted Jesus Christ
as our Savior and Lord, nung nanalig at tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, tandaan natin na ginawa tayong matuwid ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Righteousness in the sight of God. Mayroon tayong right standing with God. Dahil sa ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon sa ginawa niya doon sa cross. Amen? Because of Jesus, we become righteous in the sight of God. Dahil kay Kristo, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Alam ko na lahat at ang bawat isa sa atin ay nais na ma-bless. Amen? Nag-uumapaw na kasiyahan, kagalakan, excuse me, maling akala, na yun nga yung sinabi ko, na magkaroon ka ng best car, magandang magarang sasakyan, malamansyon na bahay, mayroong trabaho, mayroong Lord, kung mag-asawa ko, happy na talaga ako. Satisfied na talaga ako. Lord, kung magkaroon lang kami ng church, happy na ako. Di pa rin masaya, walang kasiyahan. Sabi nga sa Ecclesiastes, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino man. Kung mayroon man ka sa mga material things, pero ang Diyos wala sa puso, wala puwang sa puso mo, hindi ka pa rin masaya. So ano ang sangkap na para tayo'y ma-bless? No? Sabi, the person who has a close walk with God is called blessed. Ang taong lumakad na malapit sa Diyos ay mapalad. Ang tao daw na lumakad na malapit sa Diyos ay mapalad. May malapit na relasyon sa Diyos. Laging, pag sinabing malapit na relasyon, kabati-bati mo si God. Si Lord ang lagi mong kasama, araw-araw. At dahil siya kasama mo, yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, ang iyong ginagawa. Amen. Praise God. So, sabi doon sa verse 1, He avoids bad company. Iniiwasan niya ang masamang kasama. If we want our life to be blessed, iwasan ang masamang kasama. Anong sinabi sa 1 Corinthians 15:33? Unang Korinto 15:33. Anong sinabi? Unang Korinto 15:33. Verse 33. Anong sinabi? Kakaingat kayo. Kakaingat kayo at ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali. Ayun. It's a warning. Kasi ang bad behavior nakakahawa. Nahawaan ng maling gawi o ugali. Para ba siyang COVID. Naalala ko lang nung ang ating ex-president Duterte, nung siya ay nagiging presidente. Alam naman natin yung salita niya, di ba? Laging may mga bad words, may mga PI. Sumakay ako ng jeep, mga kabataan, mga estudyante. Kung gaano ka-impluensya, kasi powerful siya na tao. Grabe magsalita. Ganun na lang sila magsalita, sabi ko, Lord. Influence ba? So, maingat tayo, mga kabataan.
kayo may pagkakilala na sa Panginoon, guard your heart na ma-influensyahan kayo ng mga bad attitude sa mundong ito. So, there are two ways we can be influenced. Alin man sa ating ma-influensyahan ang makadiyos o hindi makadiyos. Titingnan natin sa ating paligid. Look around. Tumingin ka sa paligid. Who is influencing you? Doon sa verse 1, manotice natin na mayroong progression of life's journey. Pag-unlad sa paglalakbay sa buhay. Kasi doon sa English version, sabi doon, walk not in the counsel of the ungodly. Huwag kang lumakad, huwag lumakad sa payo ng masama. A lot of things, ang daming mga boses sa mundong ito. Lalo na ang social media. Na minsan, pag hindi natin ang alam ang salita ng Diyos, na i-influensyahan tayo. Yung mindset natin, na i-influensyahan. So, walk not, huwag sundan mo ang kanilang payo. Uy, sinabi doon sa ganito, ganito. Pero, hindi pala ayon sa Word of God. So, lumakad, walk not in the counsel of ungodly. Then, sabi doon, stand in the ways of sinner. Paano ba, sabi niya, paano natin ma-reach out, kapatid, kung hindi tayo makisama? Yes, pwede tayo. Kasi dapat silang abutin. Pero huwag tayong makikisama. Stand in the ways of sinners. At pangatlo, sit. Sit in the seat of scornful. Na minsan, yung thinking and reasoning natin, yung mindset natin, pareho sa kanila. So, dapat mayroon talagang pagkakaiba. Kaya sabi ni Lord na huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip. May pagkakaiba. No? Ang mga kabataan, lagi nilang sinasabi, you low. Ano yun? Ano yun? You low. You only live once. Minsan lang tayong mabuhay. Obey your thirst. Sundin mo kung anong gusto mo. Alam mo nang hindi maganda, hindi tama. Ito yung gusto ko eh. Ito yung gusto ng flesh ko. Dati, nagiging active sa gawain ng Panginoon. Kasi dalawa lang naman yan eh. Ngayon, nagiging active. Hindi natin sa ibang gawain. Kaya minsan nasisira ang ating testimony, napupulaan si Lord. Di ba dati? Ano yan? Grabe yan mag-worship. Grabe yan nasa church. At ngayon, di ba born again yan? Pag sinabing born again, binagong buhay. But ngayon, born against. Against na sa salita ng Panginoon ang pamumuhay. Kung nais natin na tinatawag na mapalad o pinagpala, ano pa? Hindi lang naiwasan ang mga maling gawa. Kalagay dyan, He delights and meditate in God's Word. Siya'y nalulugod at nagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Must have an appetite for God's Word. Nagkakaroon ba tayo ng gana sa salita ng Diyos? Saan tayo ganado? Di ba mayroon doong ganado? Saan tayo ganado? Sa pagkain lang bang pisikal? Di ba it is the Spirit who give us life. Kahit healthy ang ating physical, kung ang ating espiritu walang pagkain sa salita ng Diyos, para tayong zombie. Buhay ka pero walang purpose, walang meaning ng life. Dapat magkaroon tayo ng gana sa salita ng Diyos. Ang pag nilay-nilay o pagbulay-bulay
in English, meditation, ay nakaapekto sa ating puso. Diba? Naalala ko lang yung sharing nung Friday, yung prayer meeting. May kapatiran, I don't mention ng pangalan, pero nakita ko sa kanya na ganado siya ng salita nagbabasa ng salita ng Diyos at sinishare niya ganito yung the book of Acts, kung paano sila iniingatan, nililigtas ng Panginoon, yung boldness. Di ba nakakahawa? Wow, itong kapatid ko ito, may gana, napakainin ng kanyang espiritu at nakakahawa yun mga kapatid. So, importante yung pakainin natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Sabi sa salita ng Diyos, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain pisikal. Importante, pakainin natin ng Word of God. So, importante ang meditation, na ito'y mag-apekto sa ating puso, sa ating isip, and even sa ating love at kapakumbabaan sa salita ng Diyos. Kasi importante mayroon tayong kapakumbabaan. Kasi once na, alam ko naman yan ano na tayo doon? At mamataas na tayo. Alam ko naman yan, Lord eh. Nais ng Panginoon na lagi natin siyang kausapin. Lagi natin siyang i-date. No? Lord, tama ba ito, Panginoon? Yung SOP, sandali ang oras ng panalangin. Kahit anong ginagawa natin, di naman kailangan na talagang mag-spend ka ng time doon sa isang sulok. Naglalaba ka man, nagluluto ka man, pwede mo kausapin si Lord. Okay, walang busy line, walang anong tawag doon sa cellphone pag hindi nasagot. Anong tawag doon? Unattended? Ganun. Or out of coverage area. Pero si Lord, He is just a prayer away. Amen. Praise God. Sa ating pagbabasa sa salita ng Diyos, hindi lang ito parang comics bitaw na basa na, okay na, Lord, tapos na. Hindi, kaya nga tinatawag meditation eh. Pagbulay-bulay, parang pagkain niya na ningunguya mo, nilalasahan mo. No? Mayroong tatlong question in meditating His Word. How does the truth leads me to praise God? Paano ako inaakay ng katotohanang ito na purihin ang Diyos? Katulad ng prayer meeting, di ba? Ready yan. Awit 42:11. Salmo 42:11. Yun yung kasing meditation namin sa prayer meeting. Na pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, siyempre binabasa natin yan. Ano bang sinasabi dyan sa Awit 42:11? Bigyan ko lang kayo ng example. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman. Sa akin hindi magwawagi kahit sino ang kaaway. 42, 11. chapter 42, verse 11. Chapter 42. verse- Bakit ako nalulungkot? Ayan. Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siya ang aking aasahan. Mapupuri ako muli, pupurihin walang kumpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Amen. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Totoo yan, nakakaramdam tayo ng lungkot. Lalo na pag nasa senior moments, basta wala ka namang dahilan, bigla ka na lang nalulungkot. Parang pakiramdam, yung tinatawag ng mga kabataan, nag-pity party. Mag-quote ka ng verse. Sabihin mo, oh, why so downcast, oh my soul? Put your hope in God. Buhay ang ating Diyos. Ba't ka nabalisa? Kailan ba nagkulang ang Panginoon sa atin? Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yes, may pagsubok. Dahil kasama yan sa buhay Kristiyano. And even hindi Kristiyano, may mga pagsubok. Pero the more natin nakikilala ang Diyos na ating tinatawagan. Kaya kailangan natin sabihin, oh, Antoinette, bakit ka nalulumo? Bakit ka nababalisa? Put your hope in God.
kung kaya niyang ibinigay si Jesus Christ, ang kaisa-isa niyang buktong na anak, para tayo bigyan ng kaligtasan, hindi ba niya kayang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan? So, i-encourage yun natin ang ating sarili. Hindi tayo ma-down, no? Doon, nasabi ni Lord, sinabi mo pala, Panginoon, na hindi ko dapat manlumo, hindi ako mabalisa. Dahil mayroon akong Diyos. Kaya importante yun, mga kapatid, na every time we come to God, sabi ni Lord, without faith, it is impossible to please God. He who comes to God must believe that there is God, na siya yung mag-reward sa ating mga kahilingan. So, importante ang pananampalataya. No? Ano pa? Pangalawa, what sins do I need to confess in the light of this truth? Anong mga kasalanan ang kailangan kong ipagtapat sa liwanag ng katotohanan ito? Yun, kasama yan sa ating meditation pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos. Lord, mangungusap yan. Kasi ang salita ng Diyos, review, i-guide tayo sa tamang daan. I-guide tayo sa tamang doktrina. So Lord, alam ko na ang bawat isa sa atin may kahinaan. Ikaw ba yung taong madaling mairita? Madaling mainit ang ulo, yung patience mo, gamatoy lang. Alam mo yung Bisayang gamatoy? Maligit lang. Konting ano lang talagang maiksi. Hingin natin sa Panginoon, Lord, dito ako mahina. And God has given us the fruit of the Spirit. Diba? Binigay sa atin. Pangatlo, what do I need to ask God for the light of this truth? Ano ang kailangan kong hilingin sa Diyos sa liwanag ng katotohanan ito? Kasi ang salita ng Diyos, mangungusap yan sa atin. Maybe, mayroon tayong mga nakaalitan. Mayroon tayong mga unforgiveness. Ayaw ni Lord ng gano'n. Kasi why? Ang unforgiveness, sabi nga, lason sa katawan. Ang kalooban ng Diyos, tayo'y magpatawad. Release forgiveness. Let it go. And once na ni-release natin ng forgiveness, makaramdam tayo ng kagaanan. Makaramdam tayo ng kagalingan sa ating kaloob-looban. So, importante yan na atong Isaya. Alamin ang salita ng Diyos, hindi lang parang comics. No, mangusap. At every time na pag nakuha mo talaga yung mensahe ng Panginoon, wow! Kahit may mga problema, para kang si Papay nakakain ng litos ba yun? Oo. Kaya mong harapin. I have experienced that. Sabi ko, Lord, talagang totoo ka. Lalo na pag magsumbong ka sa Panginoon, iiyak ka sa Panginoon, i-restore ang ating nangihinang katawan, ang ating nangihinang espiritu. Why? Dahil na-fit na pakain ng kanyang salita. Amen. Ano ba? Anong sangkap? He is intensely successful. Tiyak na magtagumpay. Ang Bible ba? Talaga bang nangakong ipaprosper ang mga anak niya? Andun yung kasaganaan? Oh, yes, it does. But in the deepest, most comprehensive way, in all that He does, He prospered. Hindi daw ito ng skin deep, pag sinabing skin deep prosperity, yung superficial, mababaw lang, kundi mas marami at malaki. So, kung alam natin ang story ni Jose, alam ba natin yung kwento ni Jose? Joseph the Dreamer, na dahil siya'y mabait, masunurin sa kanyang magulang, nangyari sa kanya, pangit. Kaya hindi na lang ako masunurin, no.
So, yung kagagawan na pinag-inggitan siya, binenta siya, no? Pero dahil si Joseph mayroong Panginoon. Anong sabi? In spite of his situation, basahin ko na lang sa Genesis 39:3, napansin ni Potiphar na tinulungan ni Yahweh si Jose. Sino man to si Potiphar? Ang kanyang amo. Siya'y caretaker doon sa kanyang amo na si Potiphar, no? Pinaka-head ng mga parang general siguro yun. Nakita na mayroon itong taong ito something na sa buhay natin kung mayroon tayong Kristo, tayo'y nagliliwanag. Mayroong kakaiba sa atin. Why? God nasa ating mga puso. Si Jesus Christ, ang kanyang mga salita. Amen. Napansin na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Tingnan mo yung unbeliever, parang may something itong kapatid nito. Kahit may pagsubok, may problema, ang bigat-bigat na ng kanyang problema, pero nakangiti pa rin. Di ba? Patuloy pa rin sumasamba sa Panginoon. Patuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Patuloy pa rin na nagniningning para sa Panginoon. Then Genesis 39:23 sabi niya, hindi na halos nakikialam ang bantay na sa bilangguan, kaya alam natin na bilanggo si Jose, sa ginawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtagumpay siya sa lahat niyang gawain. So, mayroon talagang good record si Jose. Na even yung bantay sa bilangguan, hinayaan na siya. Kaya alam niya na, hindi ito tatakas. Nakita po na mayroong Diyos ang taong ito. Prosperity. The Lord used ang kasaganaan. The Lord used His suffering to put Him in a place He would save countless people. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa cross, tayo'y kanyang sinisave at binigyan ng kasaganaan sa daming tao. Sabi, in good times or bad, and good weather or during drought and famine, tagtuyot man o kagutuman, in everything, God causes His people to succeed. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nakikilala sa Kanya ay magtagumpay. Sabi, if you are a Christian, then the Lord is cause all that you to prosper. Ang Panginoon ay nagpapaunlad ng lahat ng iyan. Praise God. Nais ng Diyos na tayo magtagumpay. Kasi mayroong iba, ganito na lang talaga ako. No. Prosperity, kasaganaan. Amen. Ano pa? He is set for eternity. His future is abundantly, absolutely secure. Siya ay nakatakda para sa walang hanggang, pangwalang eternity. Ang kanyang kinakaharap ay ganap na ligtas, secure. When we put our life, ang ating future sa Panginoon, secure tayo. Diba, may kanta tayong, hawak mo, kinabukasan ko. Walang ikakatakot. Hawak ni Lord ang ating future, ang ating kinabukasan. Secure tayo, hindi lang sa mundong ito, kundi doon sa eternity. So, sinabi dyan sa, the ungodly at times seems really happy in life. Minsan, napapansin, may time na yung kapitbahay namin doon sa Panguno sa luxury. Lagi silang masaya. Sabi ko ganun, bakit sila laging masaya pero hindi nakakilala sa Panginoon? Sabi dito, na minsan yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, tingin lang natin yun. Yung mga tao na had been mga kilalang tao, yung mga kinakatakutan, sikat at makapangyarihan. Nakikita natin na kung gaano sila kakuraw. Pero parang masaya sila, Lord. Tandaan natin na
mayroong judgment day. Hindi yan forever. But the day is coming when they won't even be able to stand up. May kaparusahan kasi ang Diyos natin just hindi man dito sa mundong ito. Sa darating pag si Lord magreyna, maghari na siya na mangunguna sa atin. May kaparusahan o kahinatnan ang walang pagkakilala sa Diyos. Ano ang hinahanap ng mundo? Kaligayahan? Oo. Ang tamang mga kaibigan, isang bagay na ikalulugod o kasiyahan. Oo, hinanap yan. Kaunlaran, oo. Lahat ng ito ay bahagi nito. Ngunit may bagay na mas malalim. Mas malalim. Na hindi pa rin nila hanap na kilala at minamahal ng isang taong hindi maisip na dakila at malaman na ito ay magtatagal, magpakailanman. Sino ang nire-refer dito? Si Jesus. Yes, sabi ni Lord, what a profit a man if he gains the whole world. Sa'yo na lahat. Anong gusto mo? SM? Anong gusto mo? Pilipinas? O Pilipinas na. Nasa iyo lahat. Kung wala si Kristo, madala mo ba yan? Saan mapupunta mo yung kaluluwa? The reason many of struggle spiritually, dito, ang dahilan kung bakit maraming nahihirapan spiritual ay dahil wala tayong alam tungkol sa kagalakan sa Diyos. Nag-struggle tayo, laging struggle. Why? Diba sabi sa salita ng Diyos ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Kasi minsan hinahanap natin ang kasiyahan, ang kagalakan sa mga bagay na temporal things. Minsan sa tao. Na lagi ko itong ini-emphasize every time na magkaroon kami ng prayer meeting. Kung ikaw ay nakaihi ng normal, it's a blessing. Why? Maraming KST, kidney disease, na kailangan pa i-dialysis para matanggal yung tubig. Kung ikaw ay wala sa hospital, yung mga nasa hospital, naka-oxygen, every patak ng oxygen may bayad. Di ba malaking pasalamat natin yan sa Panginoon? Na binibigyan tayo ng kalakasan. Mayroon tayong pamilya, mayroon mga conflict, pero dahil sa salita ng Diyos, naayos. May mga pagsubok. Amen. Praise God. Kahit siksikan tayo dito sa ating iglesia, andito pa rin tayo. Dahil we believe in His own perfect time, gagawa at sasagot ang Diyos. Tinitingnan lang niya ang ating puso. Kung mayroon pa tayong mapagpasalamat na puso. Kasi kung thankful tayo sa maliliit na bagay, si Lord magbibigay ng malalaking bagay. So, importante na ang simbahan ay hindi dapat isang kaganapan or event lang na dinadaluhan mo paminsan-minsan sa katapusan ng linggo o maaari ito ang inyong komunidad. Ito yung community natin na ang iyong pinakamahusay at pinakamalalim na relasyon na dapat narito sa atin dahil meron tayong Kristo sa ating mga puso. Mind of Christ. No? Minsan hindi natin masabi sa ating pamilya, pero every time na nandito tayo sa iglesia, mga kapatiran sa church, nandito, why? Willing na makinig. No? Naiintindihan ka. So, dapat ganoon ang iglesia na nandoon yung loving, nandoon yung caring sa bawat isa. Why? Dahil si Kristo na sa ating puso. So, idagdag ko lang dito. 5 ways na para tayo magiging may kagalakan o may kasiyahan. Free your heart from hatred. Palayain daw ang ating puso sa mga puot
galit. Ano noon? Forgive. Kasi may mga sitwasyon, may mga panahon na minsan na nasasaktan tayo. Pero wag natin yan ipa-overnight. Kasi maghahatid yan ng hindi maganda sa atin. Mga anak ng mga anak yan. So, let go. Mag-forgive. Kasi sabi ni Lord, forgive as the Lord forgive you. Kung paano tayo pinapatawad ng Panginoon. So, alisin o palayain na ating puso sa anumang mga negative vibes na ang tawag nila. Free your mind and worries from worries. Palayain ang ating isip sa alalahanin. No? Hindi yung problema, pagising sa umaga, problema kaagad. Hindi ba pwedeng panghawakan natin ang promise ni Lord? I'll never leave you nor forsake you. No, kailangan talaga tayo, yung firm ba tayo sa salita. Kasi once na hinayaan natin ang problema, nagsha-shape sa ating isip, down sa ating emotion, sa ating pakikitungo sa kapwa. Diba sabi ni Lord, cast all your cares upon me, dahil ako'y nangalaga sa inyo. Come to me, all of you who are tired. Lapit sa Panginoon, doon magsumbong sa Panginoon. At once na ibinigay natin sa Panginoon, huwag na natin kunin. Kasi yung iba, pagdating sa simbahan, ibinigay. Pagbalik, pasan-pasan ulit. Ibigay sa Panginoon. Ayaw ni Lord na mabibigatan tayo. Pagkatiwala, Lord, sa'yo, to, bahala ka ng Panginoon. At every time we read this word, doon nangungusap ang Panginoon sa atin, anak, bibigyan ka ng wisdom. Kasi sagana siyang magbigay. Hindi siya kuripot na Diyos. Hindi siya yung marunong manunumbat. Sabi doon, humingi siya sa Diyos, sa James. Ang sino mang kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay saganang magbigay at hindi manunumbat. Give more and expect less. Magbigay ng higit pa at umasa ng kaunti. Why? God, diba, ang susi ng pagpapala is through giving. He is a gracious God. Sabi nga natin, He is Jehovah Jireh. God will supply all our needs at naranasan natin kailanman hindi siya nagkulang. Then 5, have a deep relationship with God. Magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. Lagi bang kung paano tayo na laging connect sa Wi-Fi? Laging konektado tayo sa Diyos. Lagi tayong naka-online. Through meditation, pagbulay-bulay ng kanyang salita. So, importante na mga kapatid, kung nais nating pagpalain, mag-bless, huwag tayong makiayon sa gawa ng masama. Magkaroon tayo ng delight, kagalakan, ganado sa salita ng Diyos. Kung paano pinapakain natin ang ating physical na katawan, talagang everyday ligo, everyday, kung ano pang nilalagay natin ng mga lotion, vitamins, the more. Natin, i-surrender sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Itong napakinggan natin ngayon. Then, ang nais ng Panginoon, tiyak na tagumpay. If God is with us, who can be against us? Lagi niyang kasama na sa anumang sitwasyon o panahon o pagkakataon, kasama natin ang Panginoon. Nais lang ng Panginoon na magiging thankful. Like Paul, naranasan ko ang kasaganaan, naranasan ko ang kasalatan. I can do all things through Christ. For sure, why? Si Lord, mayroong hinuhubog sa atin. At laging, mayroon tayong eternity. Hawak ni Lord ang ating bukas. Hindi tayo pababayaan man kailanman. I'll be with you. No? Yan ang laging sabi ng Panginoon. Hanggang tayo nabubuhay, andyan ang Panginoon na kasama natin. Hindi tayo nag-iisa sa laban sa mundong ito. Kaya let's pray.
Salamat sa paalala mo, Panginoon, sa amin. Kung nais namin, bless, Lord, mapalad, pinagpala. Tulungan mo kami na magkaroon ng malapit na relasyon, Panginoon, sa iyo. Itama mo, Lord, ang aming mga puso na maging malalim at mag-ugat kami sa katotohanan na iyong salita, sa iyong pag-ibig. I pray, Lord, na magkaroon ng gana at appetite ng bawat isa, na maglaan ng oras bawat araw upang magnilay-nilay ng iyong salita, upang lubos ka namin makikilala. Lord, maraming hamon, maraming pagsubok, maraming kahirapan sa mundo ito. Kailangan ka namin, Panginoon. And you have given us, Lord, yung bunga ng Holy Spirit, na kung saan ito'y lagi naming taglayin, Lord, ang pag-ibig sa mga tao, sa mga sitwasyon na hindi kaibig-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ang katyagaan, Panginoon, na antayin ang kasagutan mo, katyagaan, pakikitunguhan, ang mahal namin sa buhay. O mga tao, Lord, nandoon na magamit kami to be the salt and light, ang kabaitan, ang kabutihan, ang katapatan, ang kahinahunan, at ang pagpipigil sa sarili. Lord, you have given us all these spiritual blessings. Help us, Lord, na ipamuhay namin ito, Panginoon. Na ang aming dahon, Lord, ay laging sariwa at namumunga lagi, Panginoon. Nasa anuman ang aming gawin, dahil ikaw ang aming kasama, nandun lagi ang tagumpay, nandun lagi ang pag-unlad, Panginoon. Lord, help us, Lord. Lagi ka namin kasama, nakakonect, Panginoon, sa iyo. Kaya sa araw ito, Panginoon, we believe na mayroon kang gagawin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa iglesia nito, sa aming bansa, sa bawat individual, Lord. Something good will happen to us, Panginoon, because you are a good God. Ikaw ang Diyos na gracious, mapagpalang Diyos. We trust everything to you this day, Panginoon, sa nalalabing oras sa araw na ito.